Kaibigan, welcome back. Ngayon ay Mayo 24, Linggo, at ang temperatura namin ay bumagsak na ng konti, 10 degrees Celsius. May kalamigan pa pero kung sanay kang lagi ka nasa labas ay okay lang yun. Eksakto alas 8 ng gabi ngayon, kaya mapapansin nyo may araw pa. Isang oras ang mahigit yan bago pa talagang dumilim. Halika, papakita ko yung pinagkaabalahan namin ni Mrs. T. Nag-garden kami ng konti. At papakita ko lang yung konti kong ginawa. At nang may dokumentaryo natin, di ba? Ito yung malaki nating planter. At kakaiba ito. Parang yung sa atin sa Pilipinas, di ba? Yung Boracay ba yun? Yung may mga bato-bato yung dingding. Naalala ko yung mga kapitbahay namin may ganito eh. Nung maliit pa ako, yung dingding nila hinahawakan ko ng ganito dahil may mga pebbles, mga bato-bato. I'm sure nakakita kayo nito sa atin sa Pilipinas, kayong mga nasa US, Canada. Ito'y napakalaking planter na nakoko sa aking kaibigan na pumanaw na si Barry. Ibinenta lang niya sa akin ng $20. Alam niyo yung matanda na yon, binibigyan niya ako lagi. Kaya ako binayaran ng 20. Ayoko namang masabing libre. Kaya sabi niya, bigyan mo ko ng 20. Okay. Napakarami niya ibinigay sa akin. At hindi ko lahat tinatanggap. At binibigyan ko siya ng pera. Dahil, ewan ko, masamang tingnan kung ganun ang ginagawa natin. Tanggap tayo ng tanggap, hindi tayo sanay sa ganun. Kaya masaya naman siya at madalas ko naman siyang ilibre ng panahon na yon. Madalas ko siyang dali sa mga restaurants at kadalasan yung mga Timmy's, McDonald's, yun ang paborito niya Alright? May kaguluhan pa dito sa mga garden beds natin. Dahan-dahan ko itong ayusin para sa atin, di ba? Sa ating channel. Sa inyo. Ito nakikita niyo yung kulay purple ay hindi ako mapofocus ko. Yan ay allium. Mga allium yan. Ang tangkay nito napakatigas na parang tingting kung sakaling magiging mature na to. Malaking bola siya, parang lollipop. Yeah, may mas malaki pa nito na halos kasing taas ang dibdib ninyo at ang bola ay malaki pa sa kamay ninyo. Hindi ko yung nakuha ito yung medium size lang pero okay na rin. Ayan siya, marami sila, inhalera ko sila dito. At ito naman yung sunflower. Tandaan nyo yung nakaraang video, yung nasundan lang nito. Itong sunflower na to ay sana'y lumakas, sana'y mabuhay dahil hindi niya gusto pag nililipat siya sa ibang paso sensitive yung mga ugat niya. Ito'y para kay bunso ni, kinuha ko to. Dalawa lang kinuha ko. Kaya nilagay ko muna sila dito sa harap ng hagdanan. Hopefully at tumaas sila. Alam kong iba sa inyo ay mahilig magtanim dito. Napakaraming sunflower. Napakaganda. Talaga maganda mga bulaklak nito. At ano bang ginagawa ninyo sa mga buto? Kinakain nyo ba? Niro-roast nyo? Sabi ni Bunso ni, gusto niyang i-roast At syempre, yung ating bougainvillea. Bougainvillea, o ang tawag ko, bonggabilya. Sa Pilipinas, yun ang tawag ko. Hanggang sa nakauwi na ako, punta na ako dito at nakalimutan ko na siya. Nung nakita ko, sabi ko kina Mrs. T, bonggabilya. Natatawa sila sa akin. Sabi niya, no, bonggabilya, bongrebilya. Yeah, bonggabilya ang tawag ko. Wala naman nag-correct sa akin Pero alam niya na ibig ko sabihin. Napakahilig niya sa araw, kaya napakarami niya sa atin. Ordinary lang siya sa atin, di ba? Dito ay napakamahal niya. Katulad ng nasabi ko, 65 ang presyo nito bawat isa. Kaya 130 ito kasama yung tax. Syempre, pwede naman tumawad pero minsan hindi na kami natawag ni Mrs. T.
dahil natutuwa kami, nakakasuporta kami sa mga local farmers dito sa aming lugar. Sana ganun din ang gawin ninyo. Bukod sa fresh ang mga gawa nila, at syempre mataas ang porsyento ay organic, talagang walang halong chemical, ay sinusuportahan nyo pa talaga sila, dahil isa yun sa mga susi kung bakit malakas ang bansa na to, ang mga farmers natin. Ganun din sa US. Unfortunately lang, napakasama na nangyayari dahil nagiginigipit sila ng gobyerno. Despite sa naman narinig ninyo na binibigyan sila ng mga tulong, pinapahirapan sila ng gobyerno. At lahat ng yun ay maiwasan kung hindi magiging masyadong radical thinking at masyadong pahigpit sila sa ngalan ng environment. Kaya sana ay mamulat at magbago ang ating gobyerno pagdating roon, dahil lahat tayo may kinabang, hindi lang mga magsasaka, mga farmers na gumagawa at nagpo-produce ng ating mga pagkain. Kaya ko pa itong dalhin sa ibang bayo ang paksa na to, pero let's concentrate sa mga halaman. Yun lang ang napakaganda niya, di ba? Kailangan ko lang na itali yan. Hindi ko alam kung paano, sa railing o maybe isabit. Unang naisip ko isabit, pero yan na muna sila, dahil lumalakas ang hangin dito sa Ontario. Napakalakas ng mga hangin dito, kaya hindi biro, kaibigan. Sa atin malakas lang hangin kadalasan kung may bagyo, di ba? Dito minsan hangin lang. Kung gusto lang trip na humangin, hahangin talaga. At kung marami kayong mga puno katulad namin, ay kailangan nyo mag-ingat, dahil minsan napuputol ang malaking puno rin. Kaya seryoso dito. Alright, teka, may isa pa. Ang sabi ko kay Mrs. T, magtanim ka ng iyong ampalaya. Kunin mo na yung mga nakuha nating iba sa tindahan, at tinanim na niya. Pero kaibigan, huwag niyo tatawanan yung misis ko, ha, dahil sobrang dami niya at sobrang gusto niya ng maraming mga dahon ng ampalaya, dinoble niya at magkakadikit sila. Pero alam nyo, okay lang yon. Kung magpalya man, kung magkaroon negatibong resulta, at least alam niya, di ba? Ang importante, siyang gumawa niyan, di ba? Kaya sa susunod na makita niyo to, ay hopefully itong idea niya to ay mag-work. Palagyan ko to ng daan ng trellis papakyat dito sa ating mga gapangan. Napakalapad. Alright, dito naman binago niya, isang linya lang, pero magkakadikit pa rin. Dito tatlo sa isang bloke, sa isang column. So ayos lang. Celery nga pala to, mahilig siya sa celery. Ayun lang, itong mga ito ay ako na magtatanim nito sa sarili kong lugar doon. Itong kanya to, baluarte to ni Mrs. T, kaya maybe na itatanim ipapamagat ko sa video na to. Baluarte ni Mrs. T. Kaya wag nating pipintasan. Diskarte niya yan, di ba? Sabi nga nila na natutunan ko sa iba, kanya-kanyang trip lang daw yan, di ba? Walang basagan ng trip. Ika nga. Okay, kaibigan. Ito yung ating grill. Dito ko na nilagay. At yung ating bench, swinging bench na talagang duna para stain, para protektahan, ay kailangan na talagang mapintahan natin, makondisyon natin, ma-stay natin yan, di ba? May halaman din siya dyan, tinanim niya. At ito naman, yan yung recycle namin. Ito naman ay imumove ko ng konti dito nang malagyan ko ng upuan, dahil bala ko dito, kaibigan, dito ako magkakape, magbabasa ng libro, at makikipagkwentuhan sa inyo habang dito sa ating channel, di ba? At dito nakalagay ang tripod natin. Ito ang gagamitin kong tripod.
itong maasahan. Sa Costco to nakuha eh. Hanggang ngayon maayos pa. Kaya yeah, magandang uri yan. Ito yung mga may pansin ninyo, ito yung mga dalis natin. Hindi ko na alam kung sa dami kong binivideo, minsan dinidelete ko na lang dahil wala akong memory. Ay hindi ko alam kung na-upload ko or I don't know. Pero ito siya. Ito yung tools ko, yung bucket na yan. Napakarami kong tools dyan, mga kagamitan na kung hindi mag-start ang inyong chainsaw, lawnmower, nandyan niya, may gamit ako dyan, yun lang kailangan ko, tatakbo yung lawnmower, basta kita yung daladala ko yan, lakay, hindi pwede, hindi mag-start ang aking machine, dala ko yan, maayos natin ang mga machines ninyo, go to ko yan, kumbaga yan yung bag out bag ko. Ito yung canalilis at mga dalis natin, may mga pangalan yan, umuusbong na sila, pero medyo may kabagalan dahil malamig pa nga. Kalaban ng mga halaman natin ay yung lamig lalo na sa gabi at madaling araw. Kaya ayun, pero lalakas din sila. Hopefully malusog silang lahat. Yun lang kaibigan. At kaibigan, yun lamang ang gusto kong ibahagi sa inyo. Konting mga tungkol sa halaman, konting kwento. At alam ko madalas ako mag-upload. At babagal din yan at dadalang dahil gusto ko lang mailabas ito. Marami na nga akong hindi na dinilit na dahil masyadong marami na eh. Pero ito nga, meron akong mga ginagawang abangan na yung i-upload ko or i-announce, isasabihin ko dito mga bagong channel na gagawin ko nang masort out ko to nang hindi halo-halo. Alam niyo naman halo-halo to, di ba? Mga halaman, sasakyan, pagkukumpunit, pagme-maintain ng ating mga kotse. Ito may mga machine mga hindi ko na ina-upload, mga lawn mowers, snow blowers, pagpuputol ng kahoy hindi ko na ina-upload pero marami na akong ginagawa noon. Even ang paglilinis ng ating mga bota. Gusto kong banggitin din yan. Napakarami. Ayoko nang banggitin ng politika. Although kanina siningit ko ng konti, di ba? Papunta na sana ako doon. Napakarami pa kaibigan. I think itong channel to ay overloaded na at wala talagang sariling identity or not identity. Ano bang tawag doon? Sariling hindi ko alam. Team? Isang team, di ba? Kung saan kilala ang channel. Kilala ito sa Samut-Sari. Kaya bala kong bawasan yon at ilagay yun sa ibang channel, kaya gagawa ko, kaya abangan niyo yun, especially sa bisikleta. We'll see, pero definitely sa garahe kung saan gagawa tayo ng nagkukumponent, nagre-repair tayo, nagme-maintain na tayo ng mga sasakyan. Kaya bala ko gumawa ng separate, isa yun sa mga ihiwalay ko ng mga video, ilalagay ko sa ibang channel, kaya abangan niyo yun. At sana isuportahan nyo. Doon ako hihingi ng suporta sa inyo dahil yung channel na lamang talaga dedicated sa mga pagkukumpuni natin ng sakyan para sa ating dito sa Filipino community dito sa YouTube channel. Hanggang sa muli kaibigan, padayon.